Tayo po ay magsimula na, manalangin po tayo. Hallelujah, praise God. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa magandang gabing ito. Salamat po at pinagkatipon-tipon mo kami sa ganitong gawain, Panginoon, sa ganitong paraan, sa pamagitan ng live stream. Maraming salamat po dahil iningatan mo kami sa buong maghapon, niligtas sa anumang kapahamakan at panganib. Salamat po. At sa oras na ito, may pagkakataon kami na makinig na yung salita. Ang iyong gabay at patnubay sumaamin. Tulungan mo kami na makaunawang mabuti at lahat ng hadlang ng kaaway sinasaway namin, tinatakwil at pinawawalang bisa sa pangalan ni Kristo Jesus. Malayang gumawa ang iyong banal na espiritu at patuloy na magturo sa bawat isa. Kayo po ang nakakakilala at nakakabati sa bawat isa na nakikinig. At sa oras na ito, anumang gagawing ng kaaway na pag-aabala ay hindi namin papayagan sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Tulungan mo makinig kami na may kalakip na pangunawa upang kami patuloy na lumago at maintindihan namin, Panginoon, yung ninanais mong malaman namin patungkol sa iyo at patungkol sa aming kaaway. Salamat po, Ama. Hinihiling namin na hanggang kami po ay matapos sa pakikinig, Panginoon, makita mo sa amin ang enthusiasm na puso, Panginoon, na nagnanais na makaalam pa ng maraming bagay patungkol sa iyo, O Diyos. Salamat po sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, karangalan. Sa iyo lang namin pinagkakaloob ang lahat ng ito dahil sa iyo nararapat ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. 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 Okay po. Magandang gabi po sa lahat ng mga naka-tune in na, no? At i-share na po natin ito ay yung mga leaders. Gawa po natin na mapaalalahanan ng ating mga members na makinig ng ating mga live stream, no? Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi. Magsimula na po tayo, no? Ang ating topic is about fiery darts of Satan. O ito yung tinatawag na nagniningas na suligi ng masama, no? Makikita po natin yan sa Ephesians 6 verse 16. Sabi po sa English, taking the shield of faith so we can quench all the fiery darts of the wicked, no? Bukod dito, sa Tagalog po, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na sulugi ng masama, no? Okay, fiery darts. Para po bang kung marunong kayong maglaro ng darts, yung hinahagis na gano'n, na may target na bilog na ganyan, ang tawag po doon ay mga darts, no? At hindi lang darts, kundi ang sabi po dito sa verse 16 ng Ephesians 6, taglayin daw natin ang kalasag ng pananampalataya, taas natin ang kalasag ng ating pananampalataya, na ang kalasag ay ginagamit para i-cover natin ang mga sarili natin at hindi tayo matamaan ng mga nagniningas na suligi ng masama, no? Ang pananampalataya na siyang ipapapatay ninyo, na ipapapatay sa lahat ng mga nagniningas na suligi ng masama, sa lahat ng mga darts na gustong ibato sa atin ng ating kaaway, no? Nakatapos na po tayo sa mensahe about the minds, no? Alam natin na yung mind natin, ito po ang door ng ating soul. Ito po ang pintuan ng ating mga kaluluwa, no? Na naapektuhan ang ating whole being kapag ito po ay nasira o nawasak o nadumihan o nakontrol ng ating kaaway na si Satanas. Ang unang pinupuntirya niya ay walang iba kundi ang ating mga isipan. This is the battleground. Sabi nga, nung nakaraang mga araw nating pag-aaral patungkol sa mind,
ito po yung Satan's battleground and field, kundi yung ating mga isipan. Dito siya madalas umatake, gumawa, at napakaraming mga tao na wasak dahil ang kanyang ultimate na trabaho o purpose is to kill, to steal, and destroy. At maraming mga tao ang winasak na ni Satanas sa pamagitan ng kanilang isipan, no? At hindi tayo bilang mga Kristiyano, naapektuhan din po tayo, isa rin po tayo sa ninanais, no? Higit sa lahat tayong mga mananampalataya na gawa ng kaaway na masama dahil alam niya na lahat tayo ay dahil galit siya sa ating Panginoon, sa ating Diyos, kaya galit din siya sa atin, no? So, binabattle niya tayo, kinakalaban niya tayo sa pamagitan ng mga darts na ito, ng pagbibigay niya sa atin ng hindi magandang pag-iisip, no? At kung bukas ang ating mga pintuan ng ating mga puso, ng ating mga isipan, pwede pagtayo ang kaaway ng stronghold, no? So, pag-aralan na natin yan ng nakaraang mga araw, no? So, the devil will control your life if he control our mind. So, kaya nga inam na bantayan lagi natin ang ating isipan, ang ating mga puso, dahil kung tayo po ay nakontrol ni Satanas ang ating isipan at ang ating mga puso, he can control your life. Kaya niyang kontrolin lahat ng ating kilos, pananalita, mga gawa, no? Pag-iisip, pag nakontrol niya ang ating pag-iisip, kayang-kaya na niyang kontrolin ang lahat ng bagay sa atin, no? Kung paano tayo magdesisyon, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mag-isip sa ating kapwa, no? Kontrolado kasi nagawa nating pagbigyan na si Satanas sa ating mga isipan, no? Sabi sa 2 Corinthians 2:11, sabi po doon sa 2 Corinthians 2:11, babasahin ko po sa inyo. Sabi po dito sa bandang huli, upang di kami malamangan ni Satanas sapagkat hindi kami hangal sa kanyang mga lalang, no? So, kaya ibig sabihin, sinasabi po dito sa verse 11 ng 2 Corinthians 2 na si Satanas ay manlalamang, no? Siya ay tuso. Yan po ang pakilala ng Biblia. Siya ay tuso, siya ay manlilinlang, mandaraya, mandurugas, no? At sabi naman ng isang lingkod ng Diyos na walang iba kundi si Pablo na siyang may author ng Ikalawang Korinto, upang hindi kami malamanganan sa kanyang mga lalang. Alam niya na si Satanas ay tuso at manlalamang, kaya nga sabi niya, hindi kami malalamangan ng kanyang hindi kami hangal upang malamangan ng kanyang mga lalang, no? So, be not ignorant sa mga gawa ng kaaway, sa devices ng kaaway, sapagkat failure to know, yung mga bagay na ito, magkakaroon siya ng advantage sa bawat isa sa atin, no? So, ano yung mga fiery darts ng enemy? Fiery darts of Satan na inaantakin nga niyang ating isipan. Ano yung mga darts? Ano ba sa Tagalog ang darts? Ano yung ginagamit niyang tool, instrumento, no? Dapat natin malaman at matutunan dahil minsan hindi tayo aware, baka nakakasingit siya sa ating mga isipan dahil sa mga bagay na ito, dahil sa mga fiery darts na ito. At ang sabi, hindi lang siya dart, kundi nagniningas, nag-aapoy, nag-aalab, no? Alam natin na napakasakit pag ikay natusok ng dart, di lalo na kung may apoy yan, kung yan ang nagniningas, kung yan po ay mainit, no? So, ano-ano po yung mga nagniningas na sulugi ng masama? Number 1, yung gusto ko pong i-share sa inyo na una sa lahat, ay yung sinasabi sa verse 11 ng 2 Corinthians 2, no? 2 Corinthians 2, verse 11. Basahin po natin ang teksto. Sabi sa verse 10,
Ang sino man pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ng Kristo. Alang-alang sa inyo, verse 11, upang hindi tayo mandamangan ni Satanas sapagkat hindi lingid sa atin ang kanyang mga pamamaraan. So, sabi ni Paul sa verse 10, ang pinatawad niyo, pinatawad ko na rin. Ibig sabihin, ang isa sa mga fiery darts ni Satan ay walang iba kundi yung unforgiveness, no? Pag hindi tayo marunong magpatawad, naiisahan tayo ni Satanas, no? May mga tao na, may mga pinag-pray na po ako, mga tao na may spirit of unforgiveness. Hindi sila marunong makapagpatawad. Alam nyo, yung hindi pagpapatawad ay namumunga ng iba pang kasalanan, ng galit, inggit, kapuotan, no? Inis, no? Pag merong unforgiveness, hindi ka marunong magpatawad, no? May mga kasama pa yung masasamang espiritu na nakakaapekto sa isang tao. Kaya hindi mabago-bago ang buhay ng isang taong ito, kahit na siya Kristiyano, kasi meron siyang unforgiving spirit. Meron siyang espiritong hindi marunong magpatawad, no? Kung isa po tayo na kahit Kristiyano ka na at meron ka pang taong hindi mapatawad, no? Lagi kang nagngingit-ngit pag nakikita mo siya, ito ay isang espiritong kumokontrol sa atin para tayo laging magalit, mainis, mawala sa mood, no? So, lahat ng yan ay hindi galing sa Diyos, no? So, yung unforgiveness ay isang nagniningas na suligi ng masama, no? At maraming maipanganganak na kasalanan. Yung kasalanang unforgiveness ay pwedeng manganak kapag hindi ka marunong magpatawad, no? Ang sabi nga sa Bible, paano ka patatawarin ng Diyos kung hindi mo marunong, hindi ka nagpapatawad ng iyong kapwa? Ama namin, patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga tao na nagkakautang laban sa amin. How? Paano ka mapapatawad ng Diyos kung ikaw ay hindi marunong magpatawad ng mga taong may utang sa'yo, may galit sa'yo, may ginawang ka ng masama, no? So, unforgiveness, it is a fiery darts of the devil. So, sabi ni Pablo, upang hindi kami maging hangal sa kanyang magawa. Nagpatawad tong si Pablo dahil ayaw niya na malamangan siya ng masama. Ayaw niya na malamangan siya ni Satanas. Dahil ang isang taong hindi marunong magpatawad ay nalalamangan ni Satanas. No? Kahit anong gawin mo, kahit mag-hallelujah ka sa church, magtaas ka ng kamay, kahit na umaten ka palagi linggo-linggo sa church, pero meron kang hindi mapatawad na tao, na nagngingit-ngit ka, naiinis ka, nagbabago ang mood mo, pag nakikita mo yung taong yun, baliwala ang iyong ginagawang paglilingkod sa Diyos. Ano sabi? Bago ka maghandog sa akin, sabi sa Book of Matthew, bago tayo maghandog ng anumang handog sa Diyos, iwan mo muna yung handog na yon, makipagkasundo ka muna sa iyong kalit, at bumalik ka. Pag nakipagkasundo ka na, bumalik ka. At saka mo handugan ng Diyos ng papuri, ng paglilingkod. Okay? No? Naunawaan po ba natin? So, napakalakas na fiery darts ang tinatawag na unforgiveness. No? Pangalawa ay discouragement. Pag sinabing discouragement, lack of courage, kawalan ng lakas ng loob, no? Si Satanas ay ginagamit ang bagay nito, no? Yung discouragement, no? Para i-hinder tayo sa pag-grow. Kagaya nga ng unforgiveness. Ang discouragement din, pag lagi tayong walang lakas ng loob, ito'y naghihinder, pumipigil sa atin para hindi tayo lumago sa kalagayang espiritual, no? Kaya parang hindi ka nagbabago, hindi lumalago ka sa kalagayang espiritual dahil meron kang discouragement, no? Hindi malakas ang loob mo, kawalan ng lakas ng loob, no? Ito po ay yung discouragement ay ginagamit ni Satanas
sa bawat Kristiyano na binibili yung kanyang alok na ma-discourage, no? Maraming tao, kahit Kristiyano na, discourage silang gumawa ng tama, nadi-discourage sila na maglingkod sa Diyos, nadi-discourage sila magpatotoo, nadi-discourage silang maggamit ng Panginoon, gumawa ng mabuti sa harapan ng tao, no? Nadi-discourage sila, wala silang lakas ng loob na tanggihan ng kasalanan, wala silang lakas ng loob na tanggihan ng tukso. Kung lagi na lang tayong discouraged, hindi tayo magagamit ng Panginoon. At ito'y maghahatid sa atin sa kasalanan o pagkakasala. No? Walang tayong mapapanalo na warfare o laban sa kaaway kung lagi tayong discouraged. No? Sinabi ng Panginoong Jesus, be of good cheer. Pag sinabing, ang kabaliktaran ng lack of courage ay ang kabaliktaran discouragement ay to have a good cheer, good courage, no? Yung malakas ang loob mo, no? Nung naalala ko yung mga alagad na sila ay natatakot sila nang sila ay nandoon sa dagat dahil lulubog na sila. Anong sabi ng Panginoon? Hanggang ngayon, wala pa ba kayong pananampalataya? Sabi ng Panginoon, be of good cheer. Laksan nyo ang inyong loob. Andito ko. Diba? Minsan, nawawalan tayo ng lakas ng loob. Nawawalan ng loob magpagamit, magpatotoo, tumayo sa katwiran ng Diyos, no? Nawawalan tayo ng lakas ng loob na gawin ang tama, ang katotohanan, no? Nawawalan tayo ng lakas ng loob pag may mga tukso na dumadating sa buhay natin, pag may mga pagsubok na dumarating, no? Nangihina na ang loob natin. Ayaw natin lumaban, no? Samantalang nasa iyong Panginoon na hindi nagpapabaya, no? Kaya ang discouragement ay isang fiery dart of the enemy, no? Mahirap tayo maging overcomer kapag tayo ay hindi malakas ang loob, no? Napaparalyze nito ang isang Kristiyano kapag wala siyang lakas ng loob. Paano ka magagamit ng Diyos? Mananatili kang paralyzed, hindi ka nakakakilos, no? Hindi ka makakilos, hindi mo magagawang kalooban ng Diyos pag puros discouragement na nasa isip mo at puso mo, no? So, dapat hindi po. Sabi po sa Hebrews 12 verse 1, no? Basahin ko po sa inyo, Hebreo 12 talatang 1, no? Hebrews 12 verse 1 and 2. Sabi po diyan, kaya nga, dahil napapalagiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin anumang baklakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya na nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang sa katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inilintana ang kahiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan trono ng Diyos. Kung si Jesus ay natakot, kung si Jesus ay na-discourage, no? Wala tayong tagapagligtas, mananatili tayo sa kapahamakan. Tuloy-tuloy ang ating mga kaluluwa at espiritu sa impyerno. Pero nilakasan ng Panginoong Jesus ang kanyang loob. No, alam niyang mamamatay siya sa krus. Tiniis niya yung hirap, no, yung pasakit. Alam niya, iniisip pa lang niya, parang ang hirap magawa, di ba? Nung nasa Getsemani pa nga siya, nanalangin na siya. Anong sabi niya, panalangin niya? Diyos ko, hanggat maaari, ay lumampas sana tong sarong ito, pero wag ang ibig ko, kundi ang ibig mo, sabi ng Panginoon. No? So, ibig sabihin, mismo ang ating Panginoon, pwede siyang makaranas ng discouragement eh. Dahil sa
bagay na yun, alam niya yung maghihirap siya, alam niya mamamatay siya sa krus, pero nilaksan niya ang kanyang loob. Gagawin ko to. Ito ito ang paraan para ang mga tao ay maligtas sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga, pumayag ang ating Panginoon. Kahit hirap siya, alam niya yung mangyayari sa kanyang hindi maganda, no? Pinagtagumpayan niya yung discouragement, no? Sabi niya, pero Diyos, aking Ama, huwag ang aking gusto, huwag ang aking ibig, kundi ang kalooban mo, aking Ama. Kaya nga natuloy na si Jesus ay napako sa krus at nagkaroon ng kabayaran ang lahat ng ating mga sala at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. No? At ang pangatlo ay circumstances, yung mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay, circumstances, no? Sabi sa unang Korinto 10 talatang 13, hindi dumating sa atin yung mga circumstances na ito, yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Pagsubok, problema, kapighatian, pag-uusig, name it. Kung ano na yung mga dumating na yun. Sabi, walang dumating sa atin na mga ganung bagay na hindi natin matitiis, sabi ng Biblia. Sabi ng verse 13 ng unang Korinto 10, na hindi natin matitiis, no? Una, matitiis natin. Kaya natin, ibig sabihin ng Panginoon, kaya mong tiisin yung mga bagay na yan. Hindi yan permanente. Yan po ay pansamantala lang. Lilipas din yan sa atin yung mga pagsubok na yan, yung mga sakit at karamdaman na yan, yung mga problema na yan, yung mga tukso na yan, lilipas na yan. Sabi, una matitiis ng tao. Tapos pangalawa, sabi doon, at hindi niya itutulot na tayo tuksuhin o na tayo dumating sa ating mga circumstances na ito, no, na higit sa iyong makakaya. Ibig sabihin, pinapayagan lang ng Diyos dumating sa atin yung mga pagsubok na kaya natin. Kaya huwag mo sasabihin, ako po, Panginoon, hindi ko na kaya ang pagsubok na to. Hindi ko kaya mga problemang ito. No! Tapat ang Panginoon, totoo siya sa kanyang mga salita, sa kanyang sinasabi, na hindi dumating sa atin mga circumstances na yan, na hindi natin makakaya. Kaya dumating yan sa atin, ibig sabihin, kaya mo. Sabihin mo nga, kaya ko ito sa tulong ng Diyos. No? Kaya ko, kaya mo, kaya natin lahat. Kung may dumarating na pagsubok, problema, kapighatian, sakit at karamdaman, kaya mo, sabi ng Panginoon. At bukod pa doon, ang sabi ng Diyos, gagawa siya ng paraan. No? He will make a way, gagawa siya ng paraan ng pag-ilag upang matiis natin ito. Siya pa ang tutulong sa atin. No? Siya pang gagawa ng paraan upang mailaga natin. No? Ibig sabihin, para matiis natin ito, tutulungan niya tayo. Matitiis natin, gagawa siya ng paraan para matiis natin, at hindi yan dadating sa iyo kung hindi mo kaya, kundi kaya mo. No? So, ibig sabihin, pag may dumating sa ating pagsubok, may dumating sa ating pag-uusig, may dumating sa ating problema, may mga dumating sa ating tukso, tandaan mo, matitiis mo yan, mapagtatagumpayan mo yan. At ang sabi, dumating yan sa'yo dahil kaya mo at gagawa ang Diyos ng paraan ng pag-ilag para matiis mo yan. So, ibig sabihin, no? Ano ibig sabihin nun? Victory, tagumpay. Kasi, ang daming ginagawa ang Diyos. Kung iniisip mo, hindi kumikilos ang Diyos, kumikilos siya. No? Andiyan ang Panginoon. Sinabi niya, ang kanyang mga salita, ang kanyang pangako, mapanghahawakan natin yan. Ako, napakadami na rin po kung pagsubok na dumating sa buhay ko.
napakadaming problema nang dumating sa buhay ko, sari-sari, iba't ibang anyo. Pero salamat sa Diyos. Lahat po yun narampasan ko dahil sa tulong ng Panginoon. Sa aking sarili, hindi ko makakaya, pero yun ay gawa ng Panginoon. Yun ay tulong ng Panginoon. No? So, magtiwala lang tayo sa Diyos. Dahil siya ang makapangyarihan sa lahat. Tandaan nyo na kaya tayong iligtas ng Diyos sa lahat ng ito. No? At sumunod, no? Sabi nga po, si Jesucristo ang ating halimbawa. Yun sinasabi sa Hebrews 2. Naranasan po niya lahat ng ito. No? Una na niyang naranasan lahat ng ito para alam niya kung paano niya tayo tutulungan. No? So, ang sabi sa verse 2, sa bandang huli, dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, hindi niya inalintan ang kahiyan ng pagkamatay sa krus. Kasi, nung araw, ang mga pinapako sa krus ay ang pinakamakasalanan ng tao. So, kahiya-hiya siya. Sana ay, dahil ang lahat ng tao na titingin sa kanya, pinakamasamang tao yan. Kasi, ang lahat ng pinapako sa krus ay mga makasalanan, pinakamasamang tao. No? Now, naging makasalanan si Jesus dahil sa atin, hindi dahil sa nagkasala siya. Kaya siya nagmukhang makasalan dahil inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan, no? Pero ang sabi, nang nasa krus siya, dinala niya ang lahat ng pasan ng kasalanan, pasan ng mundo, pasan ng lahat ng tao, paghihirap ng tao, dinala niya sa krus. At ang sabi, dinala niya ito, hindi yung nagmumukmuk siya, hindi yung salita siya ng salita ng hindi maganda. Ano ba naman to? Ayoko na nito. Hirap na ako dito. Hindi siya nagrereklamo, kundi ang sabi, dinala niya lahat na ito na may kagilakan. Dahil alam niya na may naghihintay, no? Na hindi niya inilanta na yung kahiyan, yung hirap, yung kamatayan ng Diyos dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Ano yung kagalakan yun na naghihintay sa Kanya? Na tayong lahat ay maisalba niya sa impyerno. Na tayong lahat ay mailigtas niya sa ating mga kasalanan. Diba? What a great God we have. What a great Savior we have. And that is the Lord Jesus Christ. Amen? No? So, tayo rin naman, kaya din naman natin papagtagumpayan yung mga pagsubok, mga tukso, mga problema, mga pasakit na yan, yung mga circumstances na yan, dahil nasa atin si Jesus na unang nang nagtagumpay sa lahat ng ito. Pang-apat, worry or unbelief. Pag sinabing worry, pagdududa, doubt, no? Unbelief, hindi paniniwala, hindi pananampalataya, no? Yun po ay fiery darts of the devil. Ayaw ni Satanas na sumampalataya tayo sa Diyos. Ayaw niya na magtiwala tayo sa Diyos. Ayaw niya na maniwala tayo sa Diyos at sa kanyang mga salita. Kaya nga, pinadadala niyan tayo ng mga tinatawag na unbelief or worry, pagdududa. Magduda ka sa salita ng Diyos. Huwag ka magtiwala sa salita ng Diyos. Huwag kang maniwala sa salita ng Panginoon. Ayaw niya. Kasi alam niya na kung tayo sasampalataya, maniniwala sa salita ng Diyos, may mabuting bagay na mangyayari sa atin. No? Kaya nga, ginagawa niya, gusto niya na magduda ka. Tunay ba na mahal ka ng Diyos? Tunay ba na gagaling ka? Tunay ba na makakaligtas ka sa ganyang sitwasyon? Tunay ba na aasenso pa ang buhay mo? The devil is always a liar. Hindi tayo dapat makinig sa kanya. Marami siya nilalagay sa isipan natin hindi maganda at hindi tama. Pero huwag tayo magduda sa salita ng Diyos. Huwag tayo magduda sa pagmamahal ng Diyos. Huwag tayong magduda sa kanyang mga salita. No? Always the devil is a liar. No?
So, sabi nga sa Mateo 6:27, alin sa inyo sa pagkabalisa ay makakapagdagdag na isang siko sa sukat ng kanyang buhay? No? Ilan sa inyo ang patuloy na nagdududa pa rin? Hindi nagtitiwalang mabuti sa Diyos, no? Kahit na mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng pera, kahit may sakit at karamdaman ka, magtiwala ka, hindi tayo pababayaan ng Diyos. No? Andyan ang Panginoon. Gusto ni Satanas, magduda ka, huwag kang maniwala. Pero, that is the lies of the devil. Gusto niyang nakawan ka ng kapayapaan, nakawan ka ng kasiyahan, nakawan ka ng pag-ibig. Dahil, pag nag-worry ka, nagduda ka sa Diyos at sa kanyang mga salita, mawawalan ka ng kapayapaan. Mawawalan ka ng kalagayahan. Mawawalan ka ng pag-asa. No? So, put away unbelief. Alisin natin yung mga tinatawag na pagdududa. Yung unbelief na ito, alisin natin ang pag-worry. No? Stop worrying. No? Hindi yan nakakabuti sa iyo. Maraming mga epektong hindi maganda, stress, anxiety, sakit at karamdaman na dinudulot ng worry, discouragement, yan, no? Maraming dinudulot yung hindi maganda sa tao. Kaya, alisin natin yan. Sabi sa 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, upon Jesus, upon God. Casting all your cares. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga alalahanin. No? Sapagkat, sabi diyan, He cares for you. Nagmamalasakit siya sa iyo. No? Meron ka bang inaalaala? No? Ano inaalaala mo? No? Wala ka pang bayad. Magkakatapusan na. Ito, no? Kung meron kang project na hindi mo pa rin nagagawa, magkakatapusan na, pasahan na, no? O ikaw demonstration teaching, no? Sasabihin ng devil sa'yo, hindi mo kaya. No! The devil is always a liar. Huwag tayong makinig sa kanyang mga binibigay sa atin, no? No? Na masasamang kaisipan. God can make a way. Kaya ng Diyos tayong tulungan at hindi tayo pababayaan ng Panginoon, no? Okay, panglima, ano na lang to, 2 na lang, o 1 na lang pagtapos nito, fear. No? Yung takot. Rami na ako nasaysay niyan sa inyo, yung about the mind, nung tayo ay nag-aral, no? So, tandaan po natin, ang Diyos natin ay hindi nagbibigay ng espiritu ng katatakutan. Fear is not of God. 1 Timothy 1:7, no? Hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng katatakutan, but of power and of love and of sound mind. Fear produce torment, no? Pagka ay matakot, hindi ka makakilos, mapaparalisa ka na yan. Ang takot ay nagdudulot ng torment. Tinotorment niya yung isipan mo, naku, baka ang ganito mangyari sa akin, no? So, ito ay hindi maganda, hindi mabuti, hindi kabubuti natin. So, alisin natin ang takot. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan. So, kung trust God, ang panlaban sa fear, ay magtiwala ka sa salita ng Diyos. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. No? So, palayasin mo yung espiritu ng takot kung gumagawa sa'yo. Sabi mo, spirit of fear, umalis ka sa buhay ko, sa puso ko, sa isipan ko, ngayon din sa pangalan ni Jesus. No? Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. No? Binibigyan tayo ng peace, love, and sound mind. Magandang kaisipan, no? Now, saan niya tayo tinatakot? Sa iba't ibang mga bagay. Pero tandaan nyo, maraming mga bagay na hindi mo dapat katakutan pero natatakot ka. Wag. The devil is always a
liar. Hear the word of God, no? Pakinggan natin ang salita ng Diyos, pagbulay-bulayin natin ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Panginoon. Ito ang panlaban upang maalis ang takot na nasa ating mga puso. At panghuli, cares of this world and pleasure. This is a fiery darts of the enemy, no? Yung pagsusumakit sa sanlibutan at kalayawan. This world, no, ay punong-puno ng kasalanan, kasamaan, no? Pero marami mga tao na patuloy na nahuhulog dito sa fiery darts ng devil na to. Yung pagsusumakit, pag-ibig sa sanlibutan at sa kalayawan, no? So, hindi dapat, no, yung masyadong kalayawan, yung masyadong pagmamahal sa sanlibutan na halos pagpalit mo na yung sanlibutan sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos sa buhay mo, no? So, wag tayong padaya, sabi po sa Biblia. Hindi natin dapat ibigin ang sanlibutan ito. Sabi sa unang 1, love not the world, neither the things that are in the world, no? Wag nating ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat ang sino mang umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama, no? Kung ibig sabihin ng pag-ibig sa sanlibutan, huwag tayong kumain sa kanila. Huwag nating mahalin ang sanlibutan. Yung asawa ni Lot, naging haliging asin dahil sa pagmamahal niya sa sanlibutan. Tama? No? So, ibig sabihin, tayo man, huwag nating ibigin ng sanlibutan. Ipapahamak niyan tayo. Ilalayo niyan tayo sa Diyos. No? Maraming mga gawa si Satanas sa mga araw na ito, lalo na sa mga araw na ito, napakaraming lalo na mga kabataan na masyadong naapektuhan ng bagay na ito na halos ang kanilang puso at isipan ay naroroon sa sanlibutan. Magbigay naman tayo ng panahon sa Diyos. Magbigay tayo ng pagmamahal sa Diyos. Mahalin natin ang Panginoon at ang kanyang mga salita. Hindi tayo madadala sa langit ng sanlibutan ito, no? Hindi tayo madadala hindi tayo gagawing mabuti ng sanlibutan ito, kundi ipapahamak niya tayo, no? So mag-ingat tayo, no? Lahat ng mga bagay na yan ay mga gawa ng kaaway, mga fiery darts of the devil para tayo ilayo sa ating Diyos, no? Okay. So hanggang dito na lang po at yung karugtong nito ay sa mga susunod na Miyerkules, no? Sige po, kung may mga tanong kayo, pwede po kayo magtanong, mag-PM po kayo sa akin. Kung may mga tanong po kayo sa mga bagay na inyong napapakinggan. Patuloy po natin sundan ang ating mga live stream dito sa Jesus the True Light page, Facebook page natin at sa ating YouTube channel, no? Pwede nyo pong sundan yung mga nakaraang mga mensahe, no? Okay? Manalangin po tayong lahat. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa iyong kabutihan, sa lahat ng iyong mga pagtuturo, pagtutuwid. Lord, maraming salamat. Patuloy na dinadalain ko na lahat kami na nagpapatuloy na sumunod sa iyo ay manatili, Panginoon, na piliin ka. Manatili, Panginoon, na maging maingat sa lahat ng mga daya ng kaaway. We know we have an enemy, meron kaming kaaway, at wala siyang ginagawa kundi kami ay ihiwalay sa iyo. Panginoong Jesus, mahal ka namin. Nais po namin sumunod sa iyo at maglingkod sa iyo, Panginoon, hanggang sa wakas. Dalahin ko po ng lahat ng mga nakikinig. Ganon din po ang maging desire ng kanilang puso na patuloy na sumunod sa iyo, sa iyong salita at sa iyong kalooban. Huwag kaming padaya sa lahat ng mga atake ni Satanas. Yes, naniniwala kami, sinabi ng iyong salita, he can act as an angel of light. Kaya niyang kopyahin, kaya niyang ang trabaho niya ay dayain kami, pero Lord, alam namin na kung kami mananatili sa iyo at patuloy na mag-desire na sumunod sa iyo, hindi kami madadaya ng kaaway.
Tulungan mo na lagi kami magbasa ng iyong salita, makinig ng iyong salita, manalangin sa iyo. Panginoon, pagpalain mo lahat na nakinig ng iyong salita, samahan mo po sila na lumakad ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong salita, ayon sa iyong katotohanan. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, sa lahat ng mga nagningas na suligi ng masama. Ang aming puso, ang aming isipan, aming buong pagkatao ay pakaingatan po, Panginoon. Lord, patuloy po kami na nagnanais na maging ilaw at asin ng bundong ito. Pagpalain mo ang aming mga buhay at dalangin ko po na lalo pa kaming lumago sa kalagayang espiritual, lalo pa lumago ang aming pananampalataya, at lalo pong mabago ang aming mga buhay. Purihin ka, Ama. At sa oras nito, lahat ng mga kapatid na may mga problema, may mga sakit at karamdaman, may mga pinagdadaanan, Lord, isipin nila at lagi nilang tandaan ang iyong mga salita. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya at ikaw ang Diyos na patuloy na sumasama sa amin. Lord, maraming salamat po sa iyo. Kayo po magbigay ng lunas sa lahat ng kanilang pinagdadaanan. Alam namin ito ay hindi permanente. Ito ay pansamantala lang. Nilipas din at mararanasan din namin, Panginoon, na mawawala din yung mga bagay nito. But we believe, God, na sa pamagitan nito, pag nawala ito, pag napagtagumpayan namin, mag-i-increase lalo ang aming pananampalataya sa iyo at magiging mature kaming mananampalataya mo. Pagpalain mo lahat ng nakinig at makikinig pa. Pagpalain mo lahat ng mga sumusubaybay sa live stream na ito. I-bless mo po sila at pati po ang kanilang sambahayan. Salamat po, Ama. Purihin ka, dakilain ka, luhatiin ka ng aming mga puso at kaluluwa. Sumayo ang kapurihan, kaluluwatian, karangalan, sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Amen po.